Sa Mocha, na matatagpuan sa timog ng Yemen, sa gitna ng tanawin ng mga masisipag na sundalo, sina Ali, Bilal, at Hindus ay abala sa kanilang araw-araw na ehersisyo at pisikal na pagsasanay habang nagsisimula ng lumubog ang araw. Habang papalapit ang dapit hapon, nagtipon ang tatlong lalaki at nagkwentuhan, ibinunyag ang kanilang iisang pananibik sa nalalapit nilang pagbabalik sa kanilang tahanan. Tinitigan ni Ali ang litrato ng kanyang mga anak, isang paalala ng kanyang pamilya at ng buhay na iniwan niya sa bahay. Kinabukasan, isinagawa ng tatlo ang isa sa kanilang mga huling patrol, nagmamaneho sa tuyong at tigang na lupain. Habang nasa biyahe, madalas na nadidistract si Ali ng mga notification sa kanyang cellphone, na nagpapakita ng nakakabahalang balita tungkol sa patuloy na paglala ng kalagayan ng kalusugan ng kanyang asawa. Habang tinatahak nila ang magaspang na mga kalsada, napansin nila ang isa pang sasakyan ng puwersa ng Yemen na na-stranded sa unahan. Bumaba si Bilal upang suriin ang sitwasyon at nalaman mula sa mga sundalo na nasira ang kanilang sasakyan. Bukod dito, binalaan din siya ng mga sundalo tungkol sa posibleng aktibidad ng mga insurgent sa kalapit na mga burol, isang lugar na bahagyang lampas sa kanilang karaniwang ruta ng patrol. Pagbalik sa sasakyan, ipinaalam ni Bilal kina Ali at Hindus ang impormasyong ito at iminungkahing imbestigahan nila ang posibleng banta. Nagpasya ang grupo na baguhin ang kanilang ruta at nagtungo patungo sa mga burol. Sa kanilang paglalakbay, huminto muna sila sa isang maliit na pamayanan upang mamahaji ng mga supply at pagkain. Ang pamayanan ay tirahan ng isang pastol at ilang mga bata na agad nakilala si Ali at masayang bumati sa kanya. Matapos masiguro na naipamahagi ng maayos ang mga supply, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang misyon. Habang binabaybay nila ang isang mabato at matalim na kanyan, unti-unting naging mabigat at tensyonado ang kapaligiran, biglang may isang lalaki ang lumitaw mismo sa kanilang daraanan, dahilan upang biglang huminto ang sasakyan. Nakaramdam agad ng panganib si Bilal kaya inutusan niya si Ali na pumwesto at maging handang gamitin ang baril na nakakabit sa ibabaw ng sasakyan, sabay tutok sa estranghero. Sa mismong sandaling pumwesto si Ali, tinamaan ang kanilang sasakyan ng isang RPG rocket, na nagpadala ng malalakas na shockwave sa buong kanyan at agad silang inilubog sa matinding kaguluhan. Maraming terorista ang biglang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan at pinaulanan ng putok ang tatlo. Ang mabilis at matinding putukan ay nagulat sa kanila, at sa gitna ng magulong pag-atake ay na-immobilize ang kanilang sasakyan. Pilit na sinusubukan ni Hindus na paandarin muli ang kotse, habang si Bilal ay agarang tumatawag ng backup. Samantala, gumaganti ng putok si Ali upang pigilan ang mga umaatake. Sa gitna ng matinding bakbakan, nagawa ng mga terorista na tamaan ng RPG ang machine gun sa ibabaw ng kanilang sasakyan, dahilan upang ito ay tuluyang hindi na magamit at mawala sa kanila ang isang napakahalagang panangga. Lalong naging kritikal ang sitwasyon habang patuloy na bumubuhos ang mga bala mula sa lahat ng direksyon. Nang tila nawawala na ng pag-asa, dumating sa lugar ang patrol dalawa, ang kanilang mga kalapit na kakampi. Ngunit bago pa man sila makapagbigay ng epektibong tulong, sila rin ay tinamaan ng RPG, dahilan upang ma-stop ang kanilang sasakyan at malimitahan ang kanilang suporta. Samantala, nagbunga rin sa wakas ang walang tigil na pagsisikap ni Hindus at napalaya niya ang kanilang sasakyan mula sa pagkakaipit. Sa sandaling may maliit na pagkakataon, pinatakbo niya ito ng buong bilis upang makalayo sa nakamamatay na bitag. Gayunpaman, ang sumunod na pagsabog ay nagdulot ng matinding pinsala sa sasakyan, dahilan upang halos hindi na ito gumana. Ngayon ay stranded at lantad sa panganib, ang tatlo ay naging parang mga sitting duck habang walang humpay na pinapaulanan sila ng bala ng mga terorista. Ang iisang matibay na sasakyan ay halos wala nang naibibigay na proteksyon sa kalagayan nitong wasak, kaya't wala silang ibang pagpipilian kundi ang magkubli at ipaglaban ang kanilang mga buhay sa gitna ng lalong tumitinding kaguluhan. Bumalik sa Mocha Base, nakatanggap ang mga sundalo ng nakakabahalang impormasyon tungkol sa patrol team na nakakaranas ng matinding pinsala. Agad nilang ipinaalam ito sa kanilang mga general, na kaagad namang kinilala ang pagiging agarang sitwasyon at naghanda ng isang rescue mission. Sa loob lamang ng ilang sandali, umalis ang mahigit 100 sasakyang militar mula sa base, mabilis na tumatakbo patungo sa kanyan upang iligtas ang tatlong sundalong naiipit sa loob ng hindi na gumaganang sasakyan. Sa loob ng immobilized na kotse, dama nina Bilal, Ali, at Hindus ang bigat ng kanilang kalagayan. Dahil sa kawalan ng tugon, nagduda si Bilal kung paparating pa ba ang tulong, kaya inilabas niya ang isang mapa at tinansyang humigit kumulang 1 oras ang layo nila mula sa base. Samantala, isang hindi kilalang sniper ang nagmamasid sa sitwasyon mula sa malayo habang nagsisimulang magtipon ang mga terorista sa paligid ng kanilang sasakyan.
Binilang ng 3 ang natitirang bala, inihahanda ang kanilang sarili sa posibilidad na pasukin ng mga terorista ang kanilang sasakyan. Labis ang pagkabalisa ni Ali, lalo na sa kalagayan ng kanyang asawa, habang ang kanilang mga cellphone ay walang signal sa liblib na lugar na iyon. Samantala, ang rescue team na pinamumunuan ng determinado at matatag na si Colonel Masri ay 10 minuto na lamang ang layo mula sa Patrol 2. Ngunit patuloy na tinatamaan ang Patrol 2, at ipinaalam nila kay Masri na hindi na nila kakayanin ang karagdagang pinsala. Nang tanungin tungkol sa Patrol 1, iniulat nilang wala silang anumang nakikitang bakas ng mga ito. Sa base, inutusan ni Colonel Jemol ang paglulunsad ng isang UAE drone upang masuri ang sitwasyon. Habang nagkukubli ang 3 sundalo sa loob ng kanilang wasak na sasakyan, lumapit ang lider ng mga terorista, ang parehong lalaking kanilang nakasalubong kanina, at inutusan ang isa pang terorista na i-record ang mga nagaganap. Muling naglunsad ang mga terorista ng isang RPG patungo sa sasakyan, na nagdulot ng matinding pinsala. Habang umaandar ang mga kamera, tinutukan nila ang pinto at muling nagpaputok ng isa pang RPG. Sa pagkakataong ito, winasak ng pagsabog ang pinto at tinamaan ng malubha si Hindos, na nakaupo mismo sa tabi nito, na ikinasugat niya ng mortal. Habang siya ay labis na dumudugo, desperadong sinubukan nina Ali at Bilal na asikasuhin at pigilan ang kanyang mga sugat, habang naiipit ang 3 sa loob ng sasakyan, nagtanim ang mga terorista ng karagdagang mga landmine sa paligid nila, lalo pang pinapalala ang delikadong sitwasyon. Ang tunog ng papalapit na rescue vehicles ay nagbigay ng kaunting pag-asa, ngunit nananatiling kritikal ang agarang panganib habang pinatitibay ng mga terorista ang kanilang bitag. Huminto sina Masro at ang kanyang grupo sa isang rendezvous point, kung saan nakasalubong nila ang Patrol 2 na nakaligtas sa kabila ng kanilang mga sugat. Iniulat ng Patrol 2 na hindi nila kailanman nakita ang Patrol 1, kaya naiwan kay Masro at sa kanyang team ang responsibilidad na hanapin ang nawawalang trio. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang, namataan sila ng leader ng mga terorista at agad nitong inalerto ang kanyang mga tauhan. Pinakawalan ng mga terorista ang sunod-sunod na mas malalakas na RPG, dahilan upang mapilitang umatras sina Masro at ang kanyang team palabas ng abot ng putok. Nang makaligtas, nakipag-ugnayan si Masro sa base at nagbigay ng isang madamdaming pahayag, inamin ang kanilang pagkakamali sa pagmamaliit sa kalaban at binigyang diin ang agarang pangangailangang iligtas ang kanilang mga naipit na kasamahan. Sumang-ayon si Colonel Jemol at inutusan si Masri na ituon ang buong atensyon sa pagsadyap sa 3 sundalo. Samantala, nananatiling nakakulong sa kanilang sasakyan ang trio habang lalo pang nagiging desperado ang kanilang kalagayan. Isang drone na inilunsad ng base ang nakakuha ng mga galaw ng kalaban, at gamit ang impormasyong ito ay naglunsad sina Masro at ang kanyang team ng isang counterattack. Naging mabagsik ang bakbakan, at muntik nang hindi makaligtas ang grupo ni Masro dahil sa walang humpay na pag-atake ng RPG ng mga terorista. Dahil dito, humiling si Masro ng karagdagang air support, at nagpadala si Jemol ng mas maraming sundalo gamit ang mga helicopter. Sa loob ng wasak na sasakyan, pinapanood nina Ali at Hindus ang papalapit na mga terorista. Habang sinusubukan ni Bilal na magkaroon ng mas malinaw na tanaw, isa pang RPG ang tumama at malubha siyang nasugatan. Ngayon, parehong duguan at naiipit sina Ali at Hindus. Lumapit ang leader ng mga terorista at nagbigay ng isang malupit na ultimatum, sumuko o mamatay. Binuksan ni Ali ang pinto at nagsimulang bumaril, malinaw na ipinapakita na hindi sila susuko. Tinarget ng sniper na nakita nila kanina si Ali, ngunit nakaligtas siya, na nagpapatunay na ang sniper ay hindi kakampi ng mga terorista. Upang pilitin silang lumabas, sinunog ng mga umaatake ang ilalim ng sasakyan, sinusubukang lunurin sila sa usok. Bumili ng kaunting oras si Bilal sa pamamagitan ng pagsara sa butas kung saan pumapasok ang usok. Samantala, isang sundalo ang nagulat kay Masri na ipinapakita ng drone footage na umalis na ang mga terorista, kaya kailangang kumilos agad. Nagpadala si Masri ng 2 sasakyan sa unahan, ngunit habang sila ay gumagalaw, mas maraming nakatagong terorista ang nagsenyasan sa isa't isa gamit ang mga tela. Tumawag si Ali sa kanyang asawa at nalaman niyang hindi pala ito may sakit kundi buntis. Punong-puno ng tuwa, hiniling niyang halikan nito ang kanilang mga anak para sa kanya. Nang malaman ng leader ng mga terorista na paparating na ang rescue team, sinalubong niya ito at iniwan ang ilang tauhan upang patayin ang trio kapag sila ay lumabas. Nagpasya ang 3 na lumaban, kinuha ang kanilang mga baril at lumabas ng sasakyan habang nagpapaputok sa mga kalapit na terorista. Nasugatan si Bilal sa binti ngunit nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban. Nakapatay sila ng ilang kalaban at nakahanap ng masisilungan, ngunit nananatili ang panganib.
Dahil si Ali na lamang ang may kakayahang tumakbo, siya ang umusad at nagpaputok habang nagbibigay ng cover si Bilal. Ngunit nakalimutan ni Ali ang tungkol sa sniper at tinamaan siya ng 2 bala sa balikat. Kahit nakita ito, sinabi ni Bilal kina Hasi at sa rescue team na maayos lang si Ali at nagtatago lamang, upang mapanatili ang kanilang moral. Muling sumiklab ang kaunting pag-asa nang dumating ang 2 rescue car, ngunit ang isa ay tumama sa landmine at tumaob, habang ang isa naman ay naipit sa mga bato. Muli silang nawalan ng pag-asa. Iniulat ng mga sundalo sa naipit na sasakyan ang kanilang kalagayan kay Masri. Sa tumaob na sasakyan, isang sundalong may medikal na kaalaman ang sinuri ang driver at nalamang ligtas ito. Isang helicopter ang dumating sa lokasyon ni Masro at pinuksa ang ilang nagtatagong terorista bago nagtungo sa pangunahing lugar upang labanan ang lider at ang natitirang mga kaaway. Nanatiling ligtas ang lider, ngunit nang subukang iligtas ng isang sundalo mula sa naipit na sasakyan sina Bilal at Hasi, binaril siya ng sniper. Mas maraming sundalo ang sumali sa labanan, determinadong iligtas ang kanilang mga kasamahan. Paulit-ulit na pinaputukan ng lider ang helicopter ngunit pamaalya. Inutusan ni Jemol ang kanyang team na umatras, at nagpadala si Masri ng 2 pang rescue car. Gayunpaman, nakapagtanim na ang mga terorista ng mas maraming landmine. Nakita ito ni Jemol sa drone at sinubukang magbigay ng babala, ngunit sira ang kanilang komunikasyon. Dumating ang 2 sasakyan na nagpapaputok. Ngunit pareho ring tumama sa mga landmine at mas maraming sundalo ang naipit. Determinado, sinabi ni Masro kay Jemol na papasukin niya ito gamit ang lahat ng natitira sa kanila. Dumating si Masri sakay ng isang mas malaking military wagon at nailigtas ang lahat ng sugatang sundalo maliban kina Bilal at Hindus na nasa mas malayong lugar. Iniligtas nila ang mga naipit na sundalo at sinubukang umalis gamit ang malaking sasakyan, ngunit tumama ito sa isa pang landmine na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Naglunsad ng matinding pag-atake ang mga terorista gamit ang RPG, at muntik nang hindi makatakas ang team. Napansin ni Hasi na hindi na gumagalaw si Ali at napagtanto niyang matagal na pala itong patay. Naunawaan niyang nagsinungaling si Bilal upang panatilihing mataas ang kanilang morale. Nagluksa siya sa pagkamatay ni Ali. Isang sundalo mula sa ibang sasakyan ang nagboluntaryong patayin ang sniper at inutusan ang iba na maghintay ng senyales. Nang tanungin kung ano ang senyales, misteryoso niyang sinabi na makikilala nila ito kapag nakita nila. Lumabas ang sundalo at nagsimulang magpaputok. Inutusan ni Masri ang paggamit ng smoke bombs, na lumikha ng makapal na usok. Inanunsyo ng sundalo na iyon na ang senyales at kailangan na nilang kumilos. Maraming sundalo ang umabant ng naglalakad habang pinipigilan ng makapal na usok ang mga terorista na makakita at makaputok ng maayos. Maingat nilang hinalughog ang lugar hanggang sa matagpuan nila sina Bilal at Hasi. Iginiit ni Bilal na kailangan nilang umalis ng magkakasama. Sama-sama nilang dinala sina Bilal at Hasi pabalik sa truck, at nang ang lahat ng sundalo ay ligtas na sa loob, 2 na lamang ang naiwan sa labas, isa upang kunin si Ali at ang isa upang tugisin ang sniper. Sa gitna ng usok, natagpuan ng sundalong naghahanap kay Ali ang kanyang bangkay at nagluksa sa kanyang pagbagsak, kinikilala na namatay si Ali bilang isang bayani. Samantala, natunton ng isa pang sundalo ang mapanganib na sniper. Bago bumaril, inutusan niya itong humarap, dahil ayaw niyang pumatay ng tao mula sa likuran. Agad na humarap ang sniper dala ang kanyang baril, ngunit binaril siya ng sundalo sa mukha. Pagkatapos, binuhat niya ang katawan ni Ali pabalik sa truck at inilapag ito sa tabi ni Bilal habang naghahanda silang umalis. Muling pinaputukan sila ng lider ng mga terorista, ngunit hindi nila maisara ang mga pinto dahil ang sundalong pumatay sa sniper ay papatakbo pa lamang papasok. Naubusan ng bala ang lider sa mismong sandaling nakapasok ang sundalo, at matagumpay silang nakatakas. Nagpadala si Jemol ng mga jet na may dalang malalakas na explosive. Tumakas ang mga terorista habang ang kanilang lider ay lumuhad sa lupa. Dumating ang mga jet at winasak ang buong lugar sa pamamagitan ng napakalalakas na pagsabog. Pagdating sa base, inalis ang katawan ni Ali habang pinapanood at niluluksa siya ng lahat. Binigyan si Ali ng isang marangal na libing na dinaluhan ng lahat, kabilang ang kanyang asawa at mga anak. Matapos ang libing, lumipat ang eksena kay Bilal kasama ang pamilya ni Ali, nagbibigay ng aliw at suporta gaya ng ipinangako niya kay Ali. Dito nagtatapos ang pelikula, sa isang taos-pusong pangakong puno ng emosyon. At iyon ang katapusan ng pelikula. Sana ay nagustuhan ninyo ang aming video. Panoorin ang susunod na mga recap na makikita sa screen, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kamanghamanghang recaps. Kita-kits sa susunod.